Dinala ito agad sa kanilang campsite at pinatayo sa harap ng bonfire. Galit na galit si Gringo at pinagsisipan nito ang mga kaldero sa paligid. Papaano ninyo yung siya hinayaang makatakas? Ha? Dalin mo sa akin yung katulong. Wala siyang kwenta sa atin. Hinila ng isang bandido si Michelle at hinawakan ni Gringo ang mukha niya para tingnan siya. Kinuha nito ang damit at balabal ni Raya at sinampal ito sa kanya. Isuot mo yan! Galit na utos ni Gringo. Anong gagawin mo sa akin? Taka ni Michelle. Hindi pa nakikita ni Jacobo si Prinsesa Raya at lingid sa kaalaman niya, maaari ka magpanggap na anak ni Argo Mondragon. Pahayag ni Gringo. Hindi ko gagayahin ang prinsesa. Pagtanggi naman ni Michelle. Pwes, mamamatay ka na sa kinatatayuan mo. Inilagay ni Gringo ang isang espada sa lalamunan ng dalaga. Sa may Council Chamber of Doom, pumasok si Raya kasama si Jericho. Nakakagaan ng loob na makita kang ligtas. Hindi ko kayang isipin na may nakapanakit sa iyo. Napatayo sa trono niya si Haring Argo at mabilis na sinalubong ng yakap ang anak. Hawak pa ng mga bandido si Michelle. Maluhaluhang sumbong ni Raya. Naniniwala akong sila ay mga tulisan. Nakatanggap kami ng mga ulat na tumawid si Jacobo sa hangganan. Ani ni Jericho. Si Jacobo? Gulat ng hari. Dapat ka magpadala ng mga kawal para kay Michelle. Pakiusap ni Raya sa ama. Kung hawak siya ni Jacobo, kakailanganin ng maliit na hukbo para iligtas ang iyong kasambahay. Paliwanag ni Haring Argo. Hindi natin siya maaaring pabayaan. Utol ni Raya at naintindihan kaagad ang ibig sabihin ng hari. Lumayo si Haring Argo kay Raya. Ilang lalaki ang gusto mong isakripisyo ko para iligtas ang isang alipin. Anang ng hari. Sa dami ng pagkakataon, ibinigay ni Michelle ang sarili niya para makatakas ako. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Wika ni Raya. Usang loob niyang ginawa ito at paparangalan siya dahil dito. Sagot ng hari. Ayokong parangalan lang siya. Gusto kong iligtas siya. Siya ay higit pa sa katulong. Kaibigan ko siya. Galit na sabi ni Raya. Ang isang lingkod ay walang halaga sa mga tulisan na ito at natatakot ako na baka patay na rin siya. Malungkot na sabi ng hari. Hindi tayo maaari mawala ng pag-asa. Jericho, nakikiusap ako sa'yo. May kailangan kang gawin. Pakiusap ni Raya sa kapatid. Napabuntong hininga si Jericho. Tama ang ating ama. Natatakot ako na baka nga ganun ang nangyari at wala na tayong magagawa. Pagsang-ayon ni Jericho pero sa loob-loob niya ay napakalungkot ng puso niya. Paano mo nasabi yan? Bakit ka ganyan mag-isip? Lahat kayo! Sigaw ng prinsesa. Lumapit si Mang Rigor at hinila si Raya palabas para doon pakalmahin sa silid niya. Dinala si Michelle sa kastilyo ni Jacobo. Pagpasok sa tarangkahan ay bumungad kay Michelle ang iba't ibang uri ng mga taong kriminal, mga bandidong walang halang ang mga kaluluwa na kayang pumatay sa ngalan ng salapi at posisyon, kayang magnakaw sa ngalan ng kanilang pinuno. Umakyat sina Gringo sa taas ng kastilyo at dumiretso sila sa fortress ni Jacobo. Mula dito, bumungad kay Michelle ang maliit na mama na nakaupo sa tronong napapalamutian ng mga buto ng usa at sungay ng toro. Tumayo kaagad si Jacobo nang makita si Michelle. Pinagbihis siya ni Gringo ng red cloak at wardrobe para magmukhang prinsesa sa paningin ng kanyang pinuno. Nagsimula akong isipin na baka binigo mo na ako, Gringo. Ani ni Jacobo. Nakabihis ito ng maruming damit at nakabalabal ng balat ng oso.
Ngumiti ito kay Michelle at kita ang marumi at nangingitim nitong mga ipin. Maaari ko bang ipakilala sa iyo si Prinsesa Raya? Pagpapakilala ni Gringo kay Michelle. Ang ganda mo, gaya ng sinasabi nila, Prinsesa Raya. May pagkamanyakis na tinignan ni Hakubo si Michelle. Nais na sanang duraan ito sa mukha ni Michelle, pero pinigilan niya lang ang sarili at pinakalma. Hinihiling kong palayain mo ako agad. May pagkamaharlik ang pagkasabi ng dalaga. Darating din tayo dyan. Sa sandaling mabayaran ni Argo Mondragon ang iyong pantubos. Pansamantala, ikaw muna ang aking bisita. Sabay tinanggal ang hood ng dalaga. Napansin ni Michelle ang mga kwentas sa leeg ni Hakubo. Kilala si Hakubo na walang awa at mahilig sa duelo, kaya naisip niya na mukhang nanggaling ang mga kwintas sa mga maharlikang pinaslang nito sa pagdukot. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Hindi ako bisita mo. Ako'y iyong bilanggo. Matapang na sagot ni Michelle. Gusto kong dalhin mo siya sa piitan. Utos ni Hakubo sa tauhan. Lihim na ngumiti si Gringo. Sumugod si Raya sa kwarto ni Jericho at nadatnan niyang nag-iimpake ito ng gamit. Paano ka naging walang puso? Si Michelle ang pinakamabait, tapat na tao na nakilala mo. At higit pa siya sa isang kaibigan sa ating lahat. At iiwan mo siya sa walang awang mga hayop na yon? Galit na singhal ni Raya. Raya, maikling sagot ni Jericho. Wala ka bang kahihiyan? Wala ka bang iniisip kundi ang sarili mo lang? Dagdag pa ni Raya. Raya, sabi muli ni Jericho. Alam kong marami kang bagay na nagagawa, Jericho. Pero ngayon ko lang napagtanto na isa kang matapang na duwag. Ani ni Raya. Raya! Napataas ang boses ng prinsipe. Marahil kung titigil ka lang sa pagsigaw sa akin kahit isang segundo, mapapansin mong nag-iimpake na ako. Banayad na boses ni Jericho. Ililigtas mo na si Michelle? Napatingin si Raya sa mesa. Kita niya ang maliit na bag ni Jericho. Napangiti ang prinsesa. Naglaho ang galit sa puso niya at biglang kumalma. Siyempre hahanapin ko siya. Kinukutya mo pa ako ngayon. Hindi ako maaaring hindi sumang-ayon kay ama kanina sa publiko para di niya mahalata ang binabalak ko. Wika ni Jericho. Mangako ka, Jericho, na iuwi mo siya. May bahid ng pag-aalalang sabi ni Raya. Tumangulang ang prinsipe, sabay lumabas ng kanyang silid. Nagmadali namang lumabas si Javier sa kanyang silid, ngunit nakasalubong niya sa may sala ang tiyuhin na seryosong nakatingin sa kanya. Tumigil si Javier at hinarap ang tiyuhin. Mukhang babawiin ninyo ni Jericho si Michelle sa kastilyo ni Hakubo. Wika ni Mang Rigor. Tiyo, huwag mo nang isiping sabihin sa akin na huwag pumunta. Wala kang masasabi na makakapigil sa akin. Wika naman ni Javier. Hindi ko susubukan na pigilan ka, Javier. Ang hiling ko lang ay siguraduhin mong babalik ka rin ng ligtas. Niyakap ni Mang Rigor si Javier at tinapik ito sa balikat. Tumango si Javier at lumabas na siya ng bahay. Makaraan ng ilang sandali, makikitang nakatago sa likod ng isang kariton sa square sina Jericho at Javier at sabay na sumilip sa mga bantay ng gate. Kukunin ko lang mga kabayo. Guluin mo lang mga gwardya. Utos ni Jericho. Ano? Paano ko gagawin yun? Kunwaring nag-aalangan si Javier. Hindi ko alam. Basta, kailangan ko bang isipin lahat? Sabay alis ng prinsipe. Dumaan ito sa likod at iniwan si Javier na nag-iisip. Pinag-aralan niyang mabuti ang posisyon ng apat na mga bantay. May dalawang nakapwesto malapit sa isang sulo na nakatayo sa gilid ng pader
habang ang dalawa naman ay nakatindig mismo sa harap ng tarangkahan. Umusal ng spell si Javier at biglang gumulong ang isang bariles patungo sa dalawang bantay. Maingat silang lumapit dito. Umusal muli ng spell si Javier at biglang tumayo ang bariles sa harapan nila. Napaatras sa takot ang dalawa. Wow! Sabay tinutukan nila ng mga sibat ang bariles. Mabilis na umilaw ang mga mata ni Javier. Biglang gumulong lahat ng mga bariles patungo sa dalawang gwardya at pati rin ang mga bantay ng gate ay nasamang nagulungan. Dumating si Jericho at namulatan nito ang sitwasyon. Nagtaka siya nang makitang tulog at nakahandusay na sa kalye ang mga kawal nila. Anong ginawa mo? Sabi ko lituin mo lang sila, hindi patumbahin. Sermon ni Jericho. Hindi ba pwedeng maging masaya minsan? Nakangiting sagot ni Javier. Naghanda ng malaking piging si Jacobo sa loob ng kanyang fortress. At dahil sa ingay ng mga tauhan na nagiinuman sa paligid, ay tumayo si Jacobo at malakas na sinigawan ang mga ito. Natahimik ang lahat at napatingin si Gringo kay Jacobo. Ang ating maharlikang panauwi na si Prinsesa Raya ay nainip na. Kailangan niya ng kaunting aliw. Wika ni Jacobo. Nagtawanan ang mga bandido. Sumenya si Jacobo sa isang tauhan. Bumukas ang isang pinto sa isang hawla at lumabas ang isang gladiator na nagtungo sa maliit na arena sa gitna ng fortress. Napatingin si Michelle sa mandirigma na sumisigaw sa loob ng arena na halatang naghahamon ng away. Nakahubad ito at tanging kupas na maong lang ang suot. May hawak itong mahabang espada at winawasiwas sa hangin. Sumenya si Jacobo sa tauhan. Ilabas ang naghahamon! Ilang sandali pa ay sumunod na lumabas si Gregory sa hawla. Dahil dito, nagpalitan ng pagtataka ang tinginan ni Michelle at ng Lancelot. Tila bumagal ang oras sa pagitan ng dalawa at matagal silang nagkatitigan sa isa't isa. Isa lang sa inyo ang lalabas sa kulungan na yan ng buhay. Tinatanggap mo ba ang hamon? Yumuko si Lancelot kay Jacobo. Sumenya si Jacobo sa gladiator at marahas nitong inatake si Gregory. Napalingon ng Lancelot at sinalag ang unang atake ng mama. Kaching! Kling! Bumato ng kaliwat kanang straight ang gladiator, pero sinasalag lang ito ni Gregory na parang natural lang. Tila na insulto naman ng mandirigma at naghagis ito ng taga sa tiyan. Shhh! Napatalon si Gregory at nailayo ang katawan niya. Subalit sinundan siya ng kalaban at tinaga sa leeg. Naiharang ni Gregory ang sandata, sabay ikot at dumistansya sa kaaway. Sinundan siya ng gladiator. Sumugod itong bulag at nagtapon ng taga pero tinapik ni Gregory ang sandata nito. Bumaon sa lupa ang espada pero nahugot din agad ng hilahin ito ng gladiator at winasiwas bigla kay Gregory. Tlang! Nasalag ulit ni Gregory ang atake subalit bigla siyang sinipa ng gladiator. Ah! Bumalandra si Gregory sa rehas. Sumugod muli ang mandirigma pero nakasundot si Gregory. Napangiti ang gladiator nang mahuli ang espada ni Gregory. Gamit ang puwersa ay pinaikot-ikot sa ere at nagkrus at nagkiskisan ang espada ng dalawa. Grrrr! Nagtigasan ng lakas sina Gregory at ang gladiator. Subalit nagawang pababain ni Gregory ang espada at naitulak palayo ang kalaban. Dumistansya si Gregory. Kya! Sumugod muli ang gladiator. Inundayan ng saksak si Gregory pero nakaiwas ang Lancelot. Naghagis pa ng straight left ang kalaban at napaatras sa pagsalag si Gregory. Tinulak siya ng gladiator at bumalandra muli sa mga rehas si Gregory.
Nagbagsak ng mabigat na taga ang mandirigma para tapusin na ang laban, pero nakagulong sa lupa si Gregory at naiwasan ang karit ng kamatayan. Napatayo sa kaba at pag-aalala si Michelle. Napatingin sa kanya si Jacobo pero hindi niya ito pinansin. "Yeah!" Sigawan naman ng mga lasenggerong bandido. At ang iba ay niyuyugyug na ang mga rehas sa sobrang excitement. "Rah!" Sigaw ng gladiator at muling nagbitaw ng marahas na atake. Sinasalag lang ni Gregory ang atake habang umiikot siya paatras sabay dumistansya ng bahagya. Umambalos ng taga ang gladiator pero tumigil sa ere ang atake ng masalag ni Gregory. Klang! Pinaikot ni Gregory ang kamay at nadala sa pag-ikot ang kalaban. Dahil dito, bumaba at bumukas ang depensa ng gladiator. Pak! Isang malutong na siko ang pinatikim ni Gregory at napatingala ang kalaban. Nahilo ito at napaatras. Umatake si Gregory at nasalag ng gladiator ito pero hindi na gaano kalakas ang puwersa nito para lumaban. Tsing! Muling nagbanggaan ang sandata. Nataranta ang gladiator at hindi mahulaan ang susunod na gagawin ni Gregory. Sumunod na lang ito sa agos nang magawang ibaba muli ni Gregory ang mga sandata nila. Pero isang sipa ang nakalusot sa sikmura ng gladiator. Plak! Ah! Daing ng mandirigma bago matumba sa lupa. Tinutukan agad ito ng espada ni Gregory kaya hindi nakareact ang gladiator. Tumitig lang ito sa mga mata ng Lancelot. Isang laban sa kulungan ang nagtapos. Nanalo si Gregory ngunit hindi niya winakasan ang buhay ng kalaban. Lumabas siya sa kulungan at pumunta kay Jacobo na naghagis sa kanya ng isang supot ng salapi. "Anong pangalan mo?" tanong ni Jacobo. Tahimik ang lahat habang nakatingin lang kay Gregory. Hindi nila inaasahan na matatalo niya ang isa sa mga pambato nila sa arena. "Ang pangalan ko ay Gregory." Sabay tingin kay Michelle. Patay mali siya lang ang dalaga at hindi nagpahalata na magkakilala sila. "Napatunayan mo ang iyong sarili na isa ka mahusay na mandirigma. Naniniwala ako na maaaring napahanga mo ang aming maharlikang panauhin, si Prinsesa Raya." Nagulat si Gregory dahil ibang pangalan ang binanggit ni Jacobo. Yumuko siya kay Michelle. "Aking prinsesa," sambit ni Gregory. "Sa susunod na laban, huwag kang magpapakita ng awa," wika ni Jacobo. "Palabasin ang mga Wildeoren!" Bumukas ang pinto ng hawla at lumabas ang isang mabangis na Wildeoren. Naglakad ito sa loob ng arena at naghahanap ang biktima sa pamamagitan ng kanyang matalas na pangamoy at pandinig. May dalawang matatalas itong pangil. Sa gitna ng ngipin na katulad ng kuneho at ang bibig naman nito ay parang nguso ng baboy. Hindi rin matansya ang sukat nito dahil halos matakpan na nito ang buong arena sa sobrang haba at laki ng katawan nito. Mabilis nitong sinunggaban at kinain ng buhay ang nagsisigaw na gladiator sa loob ng arena. Napunit ang mga laman ng lalaki sa katawan at dumanak ang masagana niyang dugo sa lupa. Roar! Sumisigaw ang magiting na gladiator habang nilalapa ng buhay at nakuha pang magmakaawa sa Wildeoren para sa kanyang buhay. Subalit maski ang Wildeoren ay hindi pinakinggan ang kanyang daing at nilantakan siya na parang karning baboy. Halos hindi rin matignan ni Gregory at Michelle ang kawawang mandirigma habang kinakatay ito ng buhay ng isang mabangis na Wildeoren.
Yumuyog-yug ang ulo ni Javier na parang spring habang sila ni Jericho ay nakasakay sa kabayo at mabilis na tinatahak ang masukal na kagubatan. Biglang nahulog si Javier sa sinasakyang kabayo at napahinto naman si Jericho sa pagtakbo. "Anong ginagawa mo, Javier?" Naiiritang tanong ni Jericho. "Pasensya na, nakatulog siguro ako. Pagod na ako eh. Halos hindi ko na maidilat ang mga mata ko." Reklamo naman ni Javier. Lumapit si Jericho at binuksan niya ang isang kantina at binuhos ng tubig sa mukha ni Javier. Halos ipanghilamos na nito ang tubig. "Salamat, mas gumaan ang pakiramdam ko." Wika ni Javier at tila nagising din. "Buhay ni Michelle ang nakataya, kaya hindi tayo pwedeng magaksaya ng isang segundo." Sambit ni Jericho. Umungol lang si Javier. Samantala, nakabaluktot ng upo si Michelle sa kanyang bilangguan nang makarinig ito ng yabag na mga paa. Tumayo siya at lumapit sa maliit na bintana sa dingding at nakita roon si Gregory na nakasilip. Napangiti ang dalaga. "Michelle," sambit ni Gregory. "Gregory!" Sambit naman ni Michelle. "Hindi ako makapaniwala na makita kong ikaw yun." Wika pa ni Gregory. "Akala ko nga rin ay niloloko lang ako ng aking isip." Sagot naman ni Michelle. "Bakit ang tingin sa'yo ni Jacobo ay si Prinsesa Raya?" Pagtataka ng Lancelot. "Pinaniwala siyang hawak niya si Raya para tubusin ng hari. Kapag walang pantubos na pambayad ay malalaman niya ang katotohanan. Pagkatapos ay itatapon niya ako sa mga halimaw na yun." Paliwanag ni Michelle na may bahid ng takot sa mukha. "Hindi ako papayag na mangyari yun." Pangako naman ni Gregory. "Ano nga palang ginagawa mo dito? Isa ka ba sa mga tauhan ni Jacobo?" Usisa ng dalaga. "Hindi." Maikling sagot ng Lancelot. "Anong nangyari sa'yo pagkatapos mong iwan ng Terra Veda?" Tanong pa ni Michelle. "Kakaunti lang ang mga swerte para sa mga lalaking tulad ko. Kaya't kumikita na lang ako ngayon sa paraan na alam ko na may espada sa aking kamay. Parang tadhana ko ng aliwin ng mga katulad ni Jacobo na mahilig sa ganitong laban." Salaysay ni Gregory. "Hindi ako naniniwala sa iyo. Puno ka ng pangarap at pag-asa." Wika ni Michelle. "Nagkamali ako. Ang buhay sa mundo ay hindi ganun kasimple." Lintaya ni Gregory. "Nakikita ko pa rin sa iyo ang pag-asa. Hindi ko matatanggap na basta mo lang ito itapon. Hindi ba't pangarap mo maging kabalyero ng Terra Veda? Ipagpatuloy mo yun. Naniniwala ako sa iyo na makakamtan mo din ito." Saad ni Michelle. Tila nalungkot siya sa sinapit ni Gregory. Ang akala pa niya ay umalis si Gregory para ganapin ang pangarap nito, ngunit bumagsak lang pala ito sa ganitong klaseng buhay kasama ang mga halang na bandido. "Madalas kitang iniisip. Naiisip mo rin ba ako?" Seryosong tanong ni Gregory. "Akala ko hindi na kita makikita." Napangiti si Gregory at tinawakan ito ang kamay ng dalaga. Biglang bumukas ang pinto sa kabilang selda at napasilip sa labas ng rehas si Michelle. "May paparating," ani ni Michelle. "Kahit anong mangyari, hahanap ako ng paraan para makaalis ka dito. Gagawin ko." Pangako ni Gregory at ngumiti lang si Michelle. Natutulog naman si Javier sa ilalim ng puno. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng pahinga nang buhusan muli ni Jericho ang tubig sa mukha niya. Napabalikwas ng bangon si Javier. "Javier!" Sambit ni Jericho. "Ano nangyari? Gaano ako katagal nakatulog?" Tarantang tanong ni Javier. "Sapat na," sagot ni Jericho. "Nakapagpahinga ka na ba?" Kasunod na tanong ni Javier. "Hindi ako makatulog." Lumapit sa kabayo si Jericho.
Hindi pa kita nakitang ganito kahit sa sino man. Wika ni Javier. Anong pinagsasabi mo? Inis ni Jericho. Si Michelle. Talagang nagmamalasakit ka sa kanya, hindi ba? Medyo nakangiti si Javier. Ang mahalaga lang sa akin ay yung hindi tayo nag-aaksaya ng oras sa pag-uusap. Kumilos na tayo. Mataray na sabi ng prinsipe. Tahimik na nakaupo sa kanyang selda si Michelle nang bumukas ang cell door at pumasok si Jacobo. Tumayo si Michelle at matalas na nakatitig kay Jacobo na nakangiti sa kanya. Wala pa akong natatanggap na balita kay Argo na balak niyang bayaran ang pangtubos mo. Napag-alam ko na ang hari ay labis na nasisiyahan sa kanyang anak at mahal na mahal niya raw ito, higit pa sa kanyang buhay. Kaya hindi ka ba nagtataka na kontento na siyang iwan ka dito para mamatay? Wika ni Jacobo. Paano ko malalaman ang isip ng hari kung nakakulong ako sa mabahong selda mo? Sarkastikong tugon ni Michelle. Kung wala akong marinig na balita mula kay Argo bukas ng madaling araw, ang mabahong selda na ito ang huling lugar na makikita mo. Lumabas si Jacobo at padabog na isinara ang pinto ng selda. Sumalpak ng upo si Michelle sa higaan niya at napaisip siya ng malalim. Mukhang binaliwala na talaga siya ng mga taong inaasahan niyang tutulong sa kanya. Napaiyak si Michelle dahil sa lungkot at naisip niya agad ang ama. Kung nandito lang sana ito ay mas komportable pa siyang mamatay sa lugar na ito. Pero dahil mag-isa na lang siya sa buhay, ay dobleng sakit at pagsisisi ang nararamdaman niya. Hindi dahil iniwan siya sa ere, kundi dahil di man lang niya masisilayan ang puntod ng kanyang ama bago siya mamatay. Samantala, huminto naman sina Jericho at Javier sa paglalakbay nang makalagpas na sila sa gubat. Sinipat nila ang mapa at bahagyang tiningnan ang mga nakaguhit na bulunbundukin. Tumingin si Jericho sa mataas na bundok na nababalutan pa ng yelo sa di kalayuan at pinagkumpara ito sa mapang hawak niya. Kung papunta sila sa Denaria, malamang dadaan sila doon. Pero kung hawak nila si Michelle, kahit saan pwede silang dumaan. Ibig sabihin makakatipid ito ng isang araw ng paglalakbay kung tatawid din tayo sa mga lagusan ng Andor. Ani ni Jericho. Napasulyap sila sa ilalim ng lupa at kita nila ang mga butas ng nagsisilbing lagusan patungong Denaria. Hindi maaari ito. Alam ko ang mga ganyang butas. Hindi mo rin gugustuhin pasukin yan, di ba? Anong nasa ilalim ng hukay? Nanginginig na tanong ni Javier. Punong-puno sila ng Wildeoren. Sagot ni Jericho habang tinutupi ang mapa. Anong Wildeoren? Seryosong tanong ni Javier. Pwes, para silang higante. Pero mga sanggol pa lang sila na daga. Sabay sinusukat pa ni Jericho sa kamay kung gaano kalaki ang mga Wildeoren. Dagang sanggol? Hindi naman masama ang itsura nila, di ba? Sabay ngiti ni Javier. Kumakain sila ng mga laman ng tao. Pananakot pa ni Jericho. Nawala ang ngiti ng binata at napalitan iyon ng pagkabahala. Siguro dapat tayong tumawid sa kabundukang yun. Mungkahi ni Javier. Lumapit si Jericho upang suriin ang ilang mga palumpong sa tabi. Anong ginagawa mo? Pagtataka ni Javier nung lumapit si Prinsipe sa isang halaman. Ang Wildeoren ay ganap na bulag. Naghahanap sila ng pagkain sa pamamagitan ng pangamoy at pandinig. Ang mga bere ng gaya ang magtataboy sa kanila. Ayaw nila ng amoy na ito. Kaya kung papahiran natin ang ating mga sarili ng bunga, maaari tayong dumaan sa mga lagusan nang hindi napipingasan ng laman. Pinahiran ni Jericho ang kanyang muka ng mga berry. Nagsimula rin magbahid ng ilang berry si Javier sa kanyang muka. Ang baho naman ito! Ay, grabe sila manuntok sa ilong!
Pandidiri pa ni Javier. Mas gusto mo yata magpakain ng buhay, no? Nakataas na kilay ni Jericho. Bigyan mo pa nga ako. Pwede ba? Maamong lumapit si Javier at nanghingi pa ng berry kay Jericho. Pinampunas naman ni Jericho lahat ng mga bunga na parang tae sa mukha ni Javier. Halos hindi na makahinga ang binata sa dami ng nilagay ng prinsipe. Di nagtagal, makikita naglalakad na sina Javier at Jericho sa lagusan ng Andor. Dala ang mga sulo ay pinailawan nila ang paligid. Masikip at medyo mainit sa loob dahil nag-uugnay ang lagusan patungong maputik na kuweba. Ano yun? Parang may natapakan yata ako. Nahintakutang sabi ni Javier. Pako lang yon, sagot ni Jericho habang nauuna ito sa paglalakad. Ay, pasensya na. Gaano kaya kalayo ito? Tanong pa ni Javier. Subalit nadinig nila sa may di kalayuan ng angil ng isang Wildeoren. Shh! May Wildeoren na papunta rito. Kinuha ni Jericho ang mga sulo nila at pinatay ito sa lupa at nagtago sila sa gilid ng bato. Ano man ang mangyari, huwag kang gagawa ng ingay. Bulong ni Jericho kay Javier. Ungol ng Wildeoren. Dahan-dahan itong lumapit kina Jericho. Nilapit nito ang mahabang nguso kay Javier at inamoy ang mukha ng binata na nababalutan ng berry. Napapikit si Javier sa takot at halos hindi siya huminga nang dilaan ng Wildeoren ang labi niya. Nandiri naman si Jericho sa nasaksihan at halos matawa na siya sa sitwasyon ni Javier. Biglang umalis ang Wildeoren matapos malanghap ang matapang na amoy ng berry. Tumalon ito at kumaripas papunta sa kabilang direksyon. Dahil dito, nakahinga ng maluwag sina Jericho at Javier. Pinulot nila sa lupa ang mga kahoy at sinindihan agad. Tumakbo sila patungo sa pinanggalingan ng Wildeoren kanina at nagmamadaling hinanap ang labasan. Hinahapunan, pinuntahan naman ni Gregory sa selda si Michelle at naabutan niyang nakaupo sa higaan ng dalaga. Naawa tuloy siya sa sitwasyon ni Michelle at mukhang hindi pa ito nakakakain simula pa kaninang umaga. Michelle, bulong ni Gregory sa bintana. Gregory! Lumapit si Michelle at napangiti. Mukhang si Gregory na lang ang tanging pag-asa niya para makalabas sa lugar na ito. Natakot ako na baka makita kung walang laman ng selda mo. Wika ni Gregory. Wala pang balita mula kay Argo. Natatakot ako dahil nagiging kahina-hinala na ito kay Jacobo. Pahayag ni Michelle. Kailangan mo ipagpatuloy ang pagkukunwari. Hindi ako papayag na mamamatay ka rito. Saad naman ni Gregory. Paano ka naman? Tanong pa ng dalaga. Wala nang silbing mabuhay. Ani ni Gregory. Huwag mong sabihin yan. Sabay iling ni Michelle. Hinawakan ito sa kamay ni Gregory. Ito ang katotohanan. Dahil sa lahat ng aking mga sinabi, dahil sa lahat ng aking mga pinaniniwalaan, ako ngayon ay nauwi sa wala. Walang kabuhay-buhay na lintaya ni Gregory. Ikaw ang tama sa mundong ito. Subukan mong lumaban. Hindi lang para sa mga pangarap mo kundi para na rin sa sarili mo. Wika ni Michelle. Hindi ko alam na nararamdaman mo pala yun. Sambit naman ni Gregory. Hindi ko alam na ganito pala ang nararamdaman ko sa isang tao. Pahayag naman ni Michelle. Hinawakan siya na mahigpit sa mga kamay ng binata. Halos maluha na si Michelle. Tapos, binigyan mo ko ng dahilan para mabuhay. Turan ni Gregory. Maganda ka. Pupunta ako para sa'yo bago sumapit ang gabi.
Hinugasan mabuti na Javier at Jericho ang mga Gaya-Berries na pinahid nila sa kanilang katawan mula sa malamig na tubig ng batis. Ilang sandali silang nagpaikot-ikot sa loob ng tunnel bago sila makalabas sa kuweba ng Andor. Mabuti umepekto ang bunga ng Gaya. Nako, kung hindi ko naisip ito baka nilantakan na tayo ng mga Wildeoran na yun kanina. Wika ni Jericho habang hinihilamusan ang muka. Hindi mo alam kung saan sila nanggaling? Tanong pa ni Javier. Di ako sigurado. Maiksing sagot ng prinsipe. Ngayon sasabihin mo yan sa akin? Oh, anong kakainin ng mga Wildeoran? Ayos lang, andyan naman si Javier eh. Pwede siyang panghapunan sa kanila. Sinusubukan mo ba akong patayin sa nervyos doon? Reklamo ni Javier. Pasensya na, hindi ko dapat itinaya ang buhay mo ng ganon. Nanghihinayang nasabi ni Jericho. Ay, bueno, sinasabi nila na ang pag-ibig ay gumagawa sa iyo ng mga kakaibang bagay. Turan pa ni Javier. Ano bang pinagsasabi mo? Kanina ka pa eh. Singhal naman ni Jericho. Bakit hindi mo na lang kasi aminin ang nararamdaman mo para kay Michelle? Wika ni Javier. Tumalas lang ang tingin ni Jericho. Halatang halata kita eh. Nakikita ito ng isang bulag. Ganun ba talaga kahirap aminin na gusto mo siya? Sabihin mo na kasi. Pangungulit pa ni Javier. Hindi ko kaya. Paano ko aaminin na lagi ko siyang iniisip o mas mahalaga siya kaysa sa sino man? Paano ako aamin? Sige nga. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may mangyaring masama sa kanya. Matigas na sabi ni Jericho. Bakit hindi mo kaya? Usisa ni Javier. Dahil wala rin naman mangyayari sa aming dalawa kahit aminin ko pa ang aking nararamdaman. Masakit yun itago sa akin. Paliwanag ng prinsipe. Sinong magsasabing walang mangyayari? Ani ni Javier. Napaisip naman si Jericho. Hindi papayag ang aking ama na iligtas ang isang katulong. Naniniwala ka ba talaga na hahayaan niya akong pakasalan siya? Seryosong tanong ni Jericho. Gusto mong pakasalan si Michelle? Gulat ni Javier. Hindi. Basta hindi ko alam. Masyado ka ng maraming tinatanong. At isa pa, yun lang ang maaaring mangyari sa amin. Hanggang kaibigan lang. Malungkot na sabi ng prinsipe. Kapag ikaw na ang hari, mababago mo yan. Sambit ni Javier. Hindi ko aasahan na hihintayin pa ako ni Michelle. Saad ni Jericho. Kung nararamdaman niya ang nararamdaman mo, iintayin ka niya. Nakangiting sabi ni Javier. Ni hindi nga natin alam kung buhay pa siya. Ani ni Jericho sa malungkot na boses. Hindi, siguradong buhay pa siya. Hahanapin natin siya. Sagot ni Javier. Balik ka na nga, mahaba-haba pa ang ating lalakarin. Oh, at siya nga pala Javier. Kung maglakas loob kang sabihin ito kahit kanino, ipinapangako kong gagawin kong impyerno ang buhay mo sa Terra Veda. Banta pa ni Jericho. Ibig mong sabihin, higit pa sa ginagawa mo sa akin noon? Napalunok ng laway si Javier. Oo, maiksing sagot ng prinsipe. Maaari naman natin pag-usapan ng tungkol sa iyong nararamdaman habang naglalakad tayo eh. Sundot pa ni Javier. Manahimik ka, sasapakin na kita dyan. Naiinis na sabi ni Jericho. Subalit sa loob-loob niya ay natutuwa siyang ibahagi kay Javier ang totoong nararamdaman. Parang nabunutan siya ng tinik matapos niyang mailabas ang matinding feelings kay Michelle. Napangiti na lang sabay napapailing si Jericho habang naglalakad sila ni Javier sa maputik na bahagi ng kakahuyan ng Andor. Sa kabilang dako, tinulak ng mga bandido si Michelle papasok sa loob ng kulungan kung saan naghihintay si Jacobo. Nakatagos sa mga rehas sa mga braso ng kalbong leader habang nakatalikod sa dalaga. Raya,
Raya! Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko, bakit hindi nagbabayad ng pangtubos si Argo? Siya ay isang mayaman. Bakit niya iiwan ang kanyang minamahal na anak upang dumanas ng mabagal at kakilakilabot na kamatayan? Wika ni Hakubo habang dahan-dahan na lumalapit sa dalaga. Hindi ko alam. Pakiusap. Pakiusap! Napaatras sa takot si Michelle at naupo sa sulok ng hawla. Hinawakan ni Hakubo ang isang kamay niya na akbang babaliin. Napadaing sa sakit si Michelle at nagmakaawa kay Hakubo. Siguradong sobra nakakalungkot malaman na iniwan ka ni Argo. Parang wala nagmamalasakit sa iyo sa mundo. Ani ni Hakubo. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nagbabayad. Pakiusap, hindi ko talaga alam. Nagmamakaawa si Michelle. Dalhin siya sa kanyang selda. Ikaw, papuntahin mo si Gringo sa akin. Marahil ay maaari niyang sabihin sa akin kung bakit ang mga kamay ng Prinsesa Raya ay kaduda-duda at parang hindi kamay ng isang maharlika. Utos ni Hakubo sa dalawang tauhan. Kinaladkad nila palabas si Michelle sa hawla at hinagis pabalik sa kanyang selda. Napaupo si Michelle sa higaan niya at pinulupot sa kanyang katawan ang ilalim ng balabal ni Raya habang umiiyak. Mukhang sa tingin niya ay nahalata na ni Hakubo ang sikreto nila ni Gringo, kaya naman nangangamba na siya sa kanyang kaligtasan. Samantala, mula sa butas ay maingat na sinilip ni Gregory ang dalawang gwardya na nagluluto ng hapunan sa ilalim ng kastilyo habang naghahasa ng patalim ang isa. Dinukot ni Gregory ang maliit na kantina at gamit ang itim na sinulid ay pinatakan niya ng pampatulog ang niluluto ng mga gwardya. Tumayo ang isang gwardya at kinuha ang mga sangkap sa mesa kaya hindi napansin nang naghahasa ng patalim ang ginawa ni Gregory. Sa kabilang dako, inihagis naman sa kulungan si Gringo. Dali-dali itong tumayo nang makitang papaalis na si Hakubo. Hindi! Teka! Hakubo! Teka! Ginawa namin ang pinag-uutos mo. Nakuha talaga namin si Prinsesa Raya. Ngunit nakatakas siya. Pagbubulgar ni Gringo. At sino yung babaeng nasa piitan? Seryosong tanong ni Hakubo. Kasambahin niya si Prinsesa Raya. Pag-amin ni Gringo. Salamat sa pagiging tapat mo. Pakawalan ng Weldeoren. Makapangyarihang utos ni Hakubo. Nataranta naman si Gringo at hindi alam kung saan pupunta. Hindi! Pakiusap! Nakikiusap ako sa iyo, Hakubo! Pakiusap! Hakubo! Huling sigaw ni Gringo. Pagkatapos nito ay nilapa na siya ng buhay ng gutom na Weldeoren. Pinagpira-piraso ng isang hayok na Weldeoren ang katawan niya at kumalat sa lupa ang masaganang dugo ni Gringo. Hinila siya papasok sa lungga ng Weldeoren at doon pinag-agawan siya ng pamilya ng halimaw. Nang mahimatay na ang mga gwardya ay dito na rin pumuslit sa ilalim ng kastilyo si Gregory. Binuksan niya ang pinto sa selda ni Michelle at tinawakan ng kamay ng dalaga. Wala na tayong pwedeng sayangin na oras. Wika ni Gregory at napangiti si Michelle sa tuwa. Bumaba sila sa isang madilim na lagusan at mabilis na tumakbo papunta sa likod ng palasyo. Pumunta naman si Hakubo sa selda ni Michelle. Nakitang tulog ang mga bantay habang nakabukas ang selda. Nag-apoy sa galit ang kalbong mama. Inuntog niya sa pader ang isang tauhan. Umikot ang paningin nito at natumba pero pinatayo itong muli ni Hakubo. Hanapin siya! Dalhin niyo siya sa akin ng buhay! Galit na sigaw ng kalbong mama. Tumigil sina Gregory at Michelle malapit sa labas ng pinto ng tunnel corridor.
Sumenya si Gregory na mauna nang pumasok si Michelle dahil susubukan niya munang pigilan ang mga bandidong nakasunod sa kanila. Sundan mo lang ang lagusan na ito. Dadaling ka nito sa labas ng pader ng kastilyo. Bibigyan kita ng maraming oras hanggat kaya ko. Wika ni Gregory, pero umiling si Michelle. Hindi kita iiwan! Pagtutol ng dalaga. Pero dapat lang! Matigas na sabi ni Lancelot. Hindi kita iiwan dito para mamatay. Naluluhang sabi ni Michelle. Mamamatay ako para sa iyo ng 100 beses. Mabuhay ka para sa akin o lahat ng meron ako ay mawawalan ng saysay. Hinawakan ni Gregory sa mukha si Michelle. Habang ako'y nabubuhay, ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi maglalaho. Wika naman ang dalaga. Takbo na. Huwag kang titigil sa pagtakbo hanggat hindi ka nakakalayo dito. Utos ni Gregory. Tututol pa sana si Michelle pero sumigaw ulit ang Lancelot kaya wala siyang nagawa kundi sumunod na lang kahit pamanlabag ito sa kalooban niya. Takbo! Takbo! Sigaw ni Gregory. Hinugot niya ang espada sa scabbard at hinarap ng mag-isa ang paparating na mga bandido. Nag-fighting stance si Gregory habang lumalapit ang dalawang bandido. Binaba ng isa ang dalang salo at sinugod bigla si Gregory. Pero ang talim ng espada lang ang sumalubong sa kanya. Ah! Napasigaw ang lalaki matapos mahiwa ang mukha at leeg nito. Tumalsik ang dugo sa pader, sabay bumagsak ang bandido. Dahil dito, galit na sumugod ang pangalawa kay Gregory. Nagpakawala ito ng taga sa kaliwa pero nakatalon sa may paderang Lancelot at sumundot ng atake sa nakatagilid na bandido. Tumagos ang espada sa tagiliran at nabasag ang mga ribs ng pangalawang bandido. Dumating pa ang karagdagang puwersa ni Jacobo at sabay-sabay na inatake si Gregory sa magkakaibang direksyon. Naunang sumugod ang nakamaskarang lalaki at tumaga sa ulo pero nakailag si Gregory. Sinipa niya ang bandido at sumundot ng saksak sa sikmura. Bumulwak ang dugo sa bibig ng nakamaskarang lalaki at napaluhod ito sa lupa. Kinuha ni Gregory ang isang sulo na nakasabit sa may dingding at binato sa pangatlong bandido. Tinamaan nito sa mukha at napasigaw ng malakas. Napahinto sa pagtakbo si Michelle sa tunnel corridor nang marinig ang isang matinis na sigaw. Saglit itong napalingon sa likuran pero patuloy din siya sa pagtakbo para makarating agad sa likurang bahagi ng kastilyo. Pinagmasdan ni Jericho at Javier ang lumang kastilyo mula sa pinagtataguang puno. Madilim at napakatahimik sa paligid. Wala silang naririnig na ingay maliban lang sa mga kusilap at insekto na lumilipad-lipad sa paligid. Wala din silang bantay na nakikitang nakatayo sa itaas ng battlements. Ngunit sarado ang lahat ng gate sa bawat paligid at pader ng kastilyo. Mukhang palagay nila ay nasa loob ng kastilyo ang mga bandidong tauhan ni Jacobo at nagpapakasasa sa alak at pulutan. Kakailanganin nating akyatin ng pader. Wika ni Jericho kay Javier. Ha? Ano? Baka may ibang daan pa papasok. Mungkahi naman ng binata. Sige, ikaw na kumatok sa tarangkahan. Sigurado ako kung tatanungin mo sila na mabuti, ibibigay nila sa'yo si Michelle. Naiinis na paliwanag ni Jericho. Nagsimula na silang kumilos para dumikit sa pader. Samantala, sa loob naman ng kastilyo, makikitang nakatali na si Gregory ng mag-isa sa gitna ng arena. Nakapalibot sa kanya ang lahat at pinagtatawanan siya ng mga bandido. Bago pa man matalo ni Gregory ang huling kalaban, ay hindi niya namalayan ang pagsulpot ng ilang kalalakihan sa likod at pinalibutan siya ng mga ito bago dakpin. Subalit dahil sa utos ni Jacobo ay hindi siya agad pinatay, sapagkat may nakalaan pang sorpresa sa kanya
ang kalbong mama. Hindi mahilig si Hakubo sa madaliang pagpatay. Mas gusto niya yung may kaunting excitement siya na nakikita. Mas kinahihiligan talaga niya yung magmamakaawa muna ang biktima habang unti-unti itong namamatay sa pamamagitan ng kanyang mga alagang Wildeoren na nakakulong lang sa kanyang luma at mabahong kastilyo. Bago ka mamatay, may papangako ko sa iyo ang pinaka hindi mo maiisip na sakit sa mundo. Seryosong wika ni Hakubo habang nakadikit ito sa rehas. Magagawa mo ang gusto mo sa akin. Wala akong pakialam. Pero wala kang magagawang masama kay Michelle. Sagot naman ni Gregory. Oh, yun ba ang pangalan niya? Ang babaeng naglilingkod sa prinsesa? At talagang naniniwala ka na siya'y nakalayo na? Sambit ni Hakuno. Mas mahalaga siya sa akin kaysa sa laman ng mundong ito. Pero hindi mo yun maiintindihan dahil hindi ka naman nagmahal. Ani ni Gregory. Hindi kaagad nakasagot si Hakubo. Parang natameme ito at mistulang dinuraan sa mukha. Sumenyas ito sa isang tauhan. Binuksan ng bandido ang gate at kinaladkad si Michelle papasok sa arena. Nagulat si Gregory at halatang hindi makapaniwala. Nagngit-ngit siya sa galit at gustong sagurin si Hakubo. Pero hindi niya iyon magawa dahil nakagapos ng mahigpit ang kanyang mga kamay sa likod. Akala mo nakalayo na siya? Hindi. Nabigo mo siya. At dito ka dapat masaktan. Ito'y higit pa sa aking nauunawaan. Lintayan ni Hakubo at pinagtawanan naman ng mga bandido si Gregory habang kinakantsawan. Kasalukuyan namang inaakyat ni Jericho at Javier ang isang tore sa likod ng kastilyo. Pero kapansin-pansin na nahihirapan sa pag-akyat si Javier dahil hindi siya gaanong sanay sa ganitong operasyon. Maninipis lang ang nakausling bato sa paligid ng tore kaya naman nahihirapang itulak at isulong ni Javier ang katawan. Kung nadala lang sana nila ang mga grappling hook ay hindi na siya nahihirapan sa pag-akyat. Gayunpaman, nagpursige pa rin na makaakyat si Javier sa taas kahit pa tila nawawalan na siya ng malay dahil sa pagod at lakas ng hangin na humahampas sa paligid. Talagang wala kang silbi, di ba Javier? Pangungutya pa ni Jericho. Higit 5 dipana ang layo nito sa binata at malapit na nitong maabot ang bintana sa taas ng tore. Mas mahirap pa ito kaysa sa inaasahan ko. O ngayon ka lang nagpapasikat. Reklamo naman ni Javier at pinaringgan si Jericho. Napailing na lang ang prinsipe. Nagpatuloy ito sa pag-akyat hanggang sa mahawakan na nito ang gilid ng bintana. Binasag ni Jericho ang salamin at lumusot ng tahimik sa bintana. Walang nakarinig sa ginawa niya dahil nasa loob ng arena ang karamihan sa mga bandido at yung iba ay nasa ilalim ng kastilyo habang nagiinuman. Pagkaakyat ni Javier ay sinundan niya kaagad si Jericho na bumababa na sa Griffin Staircase. Subalit saglit na napahinto ito nang makarating sa ibaba at sumilip sa gilid. Nagtatakang lumapit sa prinsipe si Javier. Sumilip din si Javier at nakita ang 2 bandidong nagiinuman sa isang sulok. Tuluyin mo sila para mapatumba ko ng tahimik. Bulong ni Jericho. Paano ko naman gagawin yun ha? Nakangiting inakbayan ni Jericho si Javier saka tinulak papunta sa mga bandido. Napatayo ang mga ito sa mesa nang makita si Javier. Tiningnan ni Javier ang mesa at napansin ang pulutan ng 2. Dumukot siya at kinain sa harap nila. Suminghit ang isang kilay ng matangkad na bandido habang ang payat naman ay matalas lang na nakatitig kay Javier dahil nilantakan niya ng walang pahintulot ang kanilang pulutan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng matangkad. Wala. Sa totoo lang, ito isang nakakatawang kwento.
Naglalakad ako sa labas at nagkamali ako ng liko at heto, dito na ako napadpad. Alam mo ba ang daan patungo sa labas? Paliwanag ni Javier pero kinakabahan siya. Sino ka bang bugwit ka? Galit na tanong ng payat. Ako? Hindi ako tao. Pero tingin ko siya ang kailangan yung tanungin. Napalingon sa likuran ng dalawa at bumungad si Jericho na nakatutok ang kamao sa kanila. Black! Black! Umiikot ang paningin ng dalawang bandido at sabay na natumba sa sahig. Lumapit si Javier. Nagbihis sila ng damit na mga bandido at hinila ang dalawa sa isang madilim na sulok ng kwarto. Ang astig ng ginawa mo. Wika pa ni Javier pero sinungitan lang siya ng prinsipe. Nagtatawanan naman ang mga bandido kina Gregory at Michelle na nakatali sa arena habang nakatalikod sa isa't isa. Anong sabi niyo? Patatawarin ko ba sila? Tanong ni Jacobo sa mga hayok na tauhan. Patayin! 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 Sigaw ng mga bandido habang nagtatawanan. Pasensya na. Kasalanan ko to. Malungkot na sabi ni Michelle. Wala kang dapat pagsisihan. Pinaalala mo sa akin kung sino ako. Ako'y mamamatay na may pananampalataya sa aking puso. At yan ay nagkakahalaga ng higit sa anumang bagay. Madaming sagot ni Gregory. Namula ang pisngi ni Michelle at nagawa pang ngumiti kahit nasa bingid na sila ng kamatayan. Pakawalan ng Will de Oren! Maotoridad na utos ni Jacobo. Dalawang tauhan ang humila sa lubid at pinakawalan ng isang mabangis at gutom na Will de Oren. Naglakad ito ng dahan-dahan sa arena habang ginagamit ang pang-amoy para maghanap ng masisila. Saktong nakapasok naman na sina Jericho at Javier sa fortress at naabutan nila ang eksena. Tumayo ang Will de Oren nang malanghap ang mabangong laman ng dalawa. Natakot ng sobra si Michelle at pilit na nilalayo ang sarili sa dambuhalang daga. Dahil dito, sumipa-sipa si Gregory para hindi makalapit ng husto ang Will de Oren. Nagalit ang Will de Oren at hinampas ang mahahabang kuko kay Gregory pero naiwas ng Lancelot ang binti. Lumapit naman si Jericho sa arena. Hindi siya napansin ng mga bandido dahil kina Gregory lang nakatutok ang kanilang pansin. Kumapit si Jericho sa rehas at mabilis na umakyat sabay talon sa loob ng hawla. Hinubad niya ang maskara niya at nagulat sina Michelle at Gregory. Maging si Jacobo ay nagulat din sa ginawa ni Jericho at kumuha ito ng crossbow. Jericho! Natutuwang sigaw ni Michelle. Hinugot ni Jericho ang espada at hinampas sa ulo ang Will de Oren. Napaatras at napaungol ito. Sigaw ng Will de Oren at galit na sinugod ang prinsipe. Subalit sinipa ito ni Jericho sabay taga sa leeg ng Will de Oren. Nagngit-ngit ito sa galit at pinaghahampas ang mahabang buntot sa rehas. Tinamaan ng mga bandidong nakadikit sa rehas na bakal at nasugatan sila at napaatras. Dahil dito, sinamantala naman ni Jericho ang pagkakataon at kinalagan niya sina Gregory at Michelle gamit ang espada. Hinagis ni Jericho ang ekstrang espada kay Gregory, sabay nilang hinarap ang mabangis na Will de Oren. Shak! Chak! Tinusok at sinaksak nila ang Will de Oren. Napaatras nila ito ng bahagya. Hinila ni Jericho si Michelle sa likod nila habang tinatakasan ng Will de Oren. Anong ginagawa mo rito, Gregory? Tanong pa ni Jericho. Nandito ako para iligtas si Michelle. Ikaw naman, bakit ka nandito? Balik tanong ni Gregory. Ganon din ako. Pumunta ka sa likod namin. Lulusot tayo sa lungga. Ani ni Jericho. Tinutukan ng pana ni Jacobo ang tatlo sa kulungan.